Kumalat sa social networking site ang kalunos-lunos sa sinapit pa ng isang OFW sa Saudi Arabia na nakuryente habang nagtatrabaho. Ngayon, umaapela siya ng tulong mula sa gobyerno at sa ating mga kababayan para makauwi na sa Pilipinas. Saksi si Joseph Moro. Bakas sa katawan ng 52 taong gulang ng OFW na si Alfredo Salmos ang lagim ng sinapit niyang trahedya sa Jeddah, Saudi Arabia noong 2010. Ang kanyang baba halos dumikit na sa kanyang dibdib. Epekto ng pagkakahigop sa kanya nang kukumpunihin niya sanang 14,000 volts sa breaker. Nakomatos pero swerte rin nakaligtas si Salmos na 3 dekada ng electrician sa Saudi. Sa tulong ng internet, nagmagandang loob na tumulong kay Salmos ang mga kababayan natin sa Saudi. Sa Facebook, humigit kumulang 3,000 beses nang isinare ang kanyang mga litrato. Pinost din sa YouTube ang video ng panawagan ni Salmos na maipa-opera sana ang kanyang leeg. Nahirapan na rin akong magsalita. Dati, normal pa. Hinihila na niya ito eh. At nang makausap ng GMA News si Salmos sa telepono, iisa lamang ang kanyang hiling. Gusto ko lang talaga ako matutuwa ako ng gobyerno kahit sino. Hindi usman ito. So, yung wala sana ako. Ang kapatid ni Salmos sa si Epifania Polina, bagamat alam na na-aksidente siya, hindi raw batid na ganoon pala kalala ang tinamo ng kapatid. Kuya, sabi ko nakita namin sa YouTube yung video mo. Bakit grabe naman pala yung nangyari sa'yo? Hindi mo sinasabi. Kasi binibiro pa ako na pag uwi ko ng Pilipinas, i-apply muli ako na, sabi niya na electrician. Alam na rin pala ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang kaso ni Salmos. Noong nakaraang Hunyo, binigyan na raw si Salmos ng ticket para maiuwi sa bansa pero nagkaberya ito. Kaya lang, hindi natuloy yung pag-uwi niya dahil hindi siya ma-issuean ng exit visa ng Saudi government dahil lumabas sa kanilang computer, sa record nila, na meron pala siyang kaso ng absconding. And supposed to be involvement in a vehicular accident. Inapela na raw ng OWA sa Immigration Police ng Saudi ang kaso ni Salmos. Nang sabi naman ng Jawasat, the Immigration Police, kumuha ka muna ng clearance sa Traffic Police. Ang sabi naman ng Traffic Police, hindi pa pwede hanggat hindi siya i-clear ng Jawasat. So hanggang, siyempre hindi naman tinigilan ng ating welfare officer hanggang dumating yung punto na tignan ninyo, pinakita na yung picture. Eto siya, hindi pa ba naman kayo maahawa dyan, pauwiin na ninyo, bigyan na ninyo ng clearance. Di raw nawawala ng pag-asa ang OWA. Kung wala raw kasing iba pang magiging problema, maaasikaso na raw ang pag-uwi ni Salmos sa susunod na linggo. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Bawal ang sumimangot. Yan ang bagong utos ng DepEd sa mga guro sa pagbubukas ng klase sa Hunyo. Bukod daw sa nakaka-stress sa mga estudyante ang pagsimangot ng mga guro, nakababawas din ito ng interes sa pag-aaral. Saksi si Marizo Mali. Habang wala pang klase, halat mag-practice na sa kakangiti si na Ma'am at Sir. Bawal nang sumimangot si teacher, kundi mamarkan siyang no uniform. Sa biro man nagsimula, ngayong pasukan ay seryoso nang isasama ng DepEd sa uniform policy ng mga guro, principal at iba pang kawani ng mga pampublikong paaralan ang pagsuot ng matamis nilang ngiti. Layon daw nitong bawasan ang stress sa mga estudyante, lalo na yung dulot ng mga tinatawag na terror teacher. Dapat parating masaya at nakangiti ang ating mga guro, ang ating mga kawani ng kagawaran ng edukasyon sa ating mga mag-aaral para maging interesante sa kanilang pag-aaral. Pero ang mga magulang hindi biro ang tingin sa mga gurong nakasimangot. Dapat lang naman daw talagang maging maaliwalas ang pagsalubong ng mga guro sa kanilang mga estudyante. Dapat lang. Hindi sila ngumingiti. Pag ang mga teacher hindi ngumingiti, parang yung mga estudyante, parang naano na rin sila. Parang hindi na rin, walang ganang magano dahil hindi ngumingiti. Nakababawas din daw ng interes sa aralin kapag ang guro ay di man lang ngumingiti, ayon sa ilang estudyanteng aking nakausap. Dapat po mag-smile. Para? Bago magpasukan. Para mabaitan po yung mga pupils nila. Nagsisipag po sa pag-aaral. Pero nang tanungin ko kung dapat bang maparusahan ng teacher pag di ngumiti, sabi nila, hindi naman po. Asa sa kanila na po kung ngingiti sila kasi mamaya bungi sila tapos ngingiti pa sila. Sabi ng DepEd, hindi lang daw sa unang araw ng klase kundi buong taon dapat suot-suot ng mga guro at principal ang kanilang mga ngiti. At sana raw sundin din ito ng mga guro sa pribadong eskwelahan. Ako si Marizo Umali, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan sa Barangay Saksi.
Tunghaya ng mga tourist spot sa Rodriguez, Rizal na tinutulungang patakbuhin ang komunidad. Sa showbiz saksi, pambato ng Pilipinas, first runner-up sa 2012 Miss Teen Universe. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sasama-sama natin pagiging saksi.